Yes, magandang umaga sa inyo mga kapartner. Dito tayo ngayon sa Emerald Compound kung ay may nangyari na naman itong mga aktibidad o komosyon dito sa pagitan ng pulis at ng KOJC workers. Bali kasi partner Jojo at ang ating mga kasamahan dyan, binuksan kasi nila ng persahan ito kay Emerald Gate kahapon. And then so, ang entrance dito, it's different from 18 hectare na kung saan ay may scanner, na kung saan mababatid ko ano yung mga bitbit ng pulis. Tuyo to o sinadya ito ni Torre para maipasok ang anumang mga gusto nilang ipasok dito na illegal. So, kanina, around mag-aalas 12, malapit na tayong manalangin. Merong dalawang pulis na merong bitbit na cooler, kulay pula na cooler. Ngayon, meron silang kasamang isa pang pulis na merong bitbit na mga mineral water. So, itong ating guard, inspeksyonin syempre ang papasok. Ngayon, ang katakataka, hindi pinayagan or itinangging ng dalawang pulis na ipakita ang kanilang bitbit. So, highly irregular. At saka, it's very abnormal na ikaw, i-inspectionin ka lang kung wala ka itinatagong masama at illegal. Bakit mo tatangging inspectionin yung bitbit mo? So, yung dalawang pulis, tumakbo papalayo, paalis, palabas ng gate. So, kami naman, nakaantabay doon kami sa likod ng guard natin. So, hindi nakita ang laman noong cooler. Tapos sumakay ng van, nakuhaan ng mga ng video ang kahit yung plate number ng van. It's a private vehicle yung van. Tapos kung saan ay ang pulis ang naalaman nyo gets nyo yung irregularity. Private vehicle ang sinakyan ng kanilang binitbit, tapos sila mga pulis, tapos sinanggi pa nila ipa-inspect yung kanilang bitbit. So, umalis yung van. Tapos after a few minutes, bumalik siya. Bumalik yung sinasabing sasakyan at kung saan ay yung dalawang pulis ay may binitbit na isang bag ng kulay itim na hindi natin mabatid ang laman. So, ganon. Kasabay pa rin yung may bitbit ng mineral water. So, namin, hinabol papunta ang katedral. So, dali-dali siya, hindi namin nabatid kung anong laman nun. And then, ilang minuto, isa o 2 minuto lang ang pagitan, nagpasukan yung mga police, around 8 of them, na ang dami-dami na nilang dala na same bag. Itsura ng bag na itim na kung saan ay merong mga nakapasok na laman. So, pilit namin hinaharang doon sa security natin na para mabatid ano ba ang gusto nilang ipasok. And dahil hindi sila pumapayag, ang ginawa ko, dinampot ko yung bag. Dinakot ko kung ano yung laman ng bag so that I could feel kung ano talaga yung by the texture of it. And I found out and we found out kahit yung mga worker na humabol doon sa dala nilang bag is mga bato, graba ang laman ng lahat ng pinasok nilang bag pasok ng katedral. At tumatakbo yung mga yung mga pulis na may bitbit. Kahit pilit namin napigilan sila para ipakita lang for them to be transparent kung wala man silang illegal at mga masasamang plano. Pero hindi pa rin sila pumayag. In fact nga, saktan pa yung isa nating kasamahan na manggagawa kasi talagang up to the point na kung saan nakabarricade yung mga pulis sa katedral, hinabol talaga niya. Sabi ko, tinanong ko yung worker na babae, sabi ko, nasaktan ka ba? Kasi kita ko, yung tinabig yung kanyang katawan, hindi ko alam kung saan siya natamaan. Tapos sabi, medyo daw naanuhan siya kasi ng kamay ng pulis binaksi yung kanyang kasi pinipil talaga namin and hinawakan namin kung ano yung laman and talaga confirm na mga buhangin at saka bato ang kanilang dala na pinuslit nila papasok ng katedral. Tapos
At ang confirmation bakit nalaman natin na bato at saka mga buhangin ang laman o mga bags na kanilang dala-dala is that yung van na sinakyan nila is naiwan yung trace. Kumbaga yung mga bato nalaglag doon sa highway. Kumbaga na hulog. So andun yung mga ibang bato na nasa kalsada, tabing kalsada. So yun ganun sila tapos sasabihin nila ng mga official nila Torre, na spokesperson nila na walang illegal silang ginagawa. Ano ang plano nilang gawin sa loob ng katedral? Bakit sila naghahakot ng bato? So, klaruhin lang natin kapartner Brenda, itong midnight, ito lang midnight na ito, merong van, black van na walang plate number. May plate number siya. Actually, nakuha na namin siya ng plate number. Yung plate number niya. Okay. Pwede natin yung i-trace. Oo, kasi sabi mo nga kanina is a private vehicle. Yes. Pagkatapos, may yung mga personnel na nakasuot din ng uniform ng police. No? Oo. Tapos may dala-dala silang mga bato, grava, at buhangin. No? Oo. So, ano kaya? Baka meron na silang tatabunan dyan na hinukay nila. Yung bunker na sinasabi nila kapartner Brenda. Sila ang gumagawa siguro ng tunnel at bunker. Na hallucination ni Torre. Kasi sabi niya may bunker daw talaga, bunker siya ng bunker. Ngayon, dahil hindi makita yung bunker sa loob ng 11 days na sila ay naghuhukay at nag-search sa buong compound. Wala silang nakitang bunker after 11 days. Baka sila ang mag-create ng bunker kasi nga naghuhukay na sila sa JMC basement. Tapos sa cathedral, naghahakot na sila ng mga bato at buhangin. Ano ngayon ang kanilang explanation pa na pagsisunungali ang gagawin ng mga opisyal na ito ng mga pulis? Kapartner Brenda, yung paggamit nila ng parang private vehicle, parang alam mo yung style parang pang sindikato? Ganun. Yes. Spot on, Partner Sheena. Highly unusual, highly irregular for a policeman na yung mga kanilang ipinapasok na gamit galing sa isang private vehicle. Yun? Tapos concealed yung mga loob ng loob ng bag, itim na bag. So, may intention malicious intent to conceal kung unsa man ang mga butang or ano man ang bagay na kanilang ipinasok dito sa loob ng compound. Tapos sasabihin nilang wala silang illegal na ginagawa at wala sila sila transparent. Paano kaya na iba na ngayon ang meaning ng illegal at illegal? Kung maalala mo kapartner Brenda, yung alitagtag doon sa yung van din ang ginamit, pero para sa akin sana nga mga graba at saka buhangin lang yung dala nila kasi kung sa akin kung titignan parang Pwede mo na mo pirat yung buhok. Kapartner Brenda? Style lang na bayhanan. Kapartner Brenda, anong natin dyan sa KOJC? Sa mga tingis, idiri kayo. Bale, yun partner Sheena, nagkaroon ng commotion yung ginawa nilang yun kasi kami doon as yung nag-document ng lahat ng yung pumapasok. Alam mo yun, yung glaring talaga na masyadong garapal ang kanila talagang paggawa ng mga illegal, tapos sasabihin nila na kumbaga ang binobroadcast nila na parang lahat ng kanilang mga ginagawa is walang masama at irregular at walang illegal. At pala yung ganun? Bakit may kumbaga pinupuslit? Di ba kayo maglakad man lang or tapos ilagay nyo sa isang transparent na lalagyan yung inyong mga yung inyong mga ipinapasok sa loob para silang mga sindikato na nagpupuslit ng mga ng mga bagay dito sa loob ng compound. Ano pa kaya ang description na bagay sa kanila? They look like syndicate ba? Kapartner Brenda, yung first time talaga to sa administrasyon ni Marcos na bumaba talaga yung moral ng mga pulis. Kasi tignan mo naman, yung mga gawain nila pang kriminal, pang sindikato, nawala na talaga yung
Yung sa ano nila ba, serbisyo to serve and to protect yung mga inosenteng mga Pilipino. Kaya nga after this brouhaha, ang talaga ewan ko na lang paano nila ibabangon ang reputation ng pulis kung meron pa silang ibabangon. Alam mo, yung assessment natin dyan, since na yung isang team leader dyan dati, si Colonel Marantan, nakipagbigay na siya ng usapan with our legal, si Attorney Israelito Torion, na lahat ng papasok dyan, ipapa-inspect nila whether ito ay gamit, equipments, or tao. Idadaan nila sa inspection. Pero pagdating na naman itong si Torre, na dala-dala na nung kanyang mukha na hindi mo maintindihan, inutusan na naman itong mga pulis na mag-violate na naman doon sa usapan. Siguro maganda yun, mga kapartners. Lagyan nila ng pirmahan yun, Ano kayang Kasi ang mga nandyan, hindi na sumusunod sa batas. Yung TPO nga, hindi nga nila sinusunod mapapirma ka pa sa kanila. Sa bagay, kung sa bagay. So, pero itong si Tori kasi since na siya yung team leader niyang Teknon na yan, call niya lahat yan Tapos pagka lumabas na naman siya sa mga press con, as if siya na naman yung nagpapabiktima. Siya na naman yung kumbaga parang siya yung aping-api, na yung mga victim. Oo, yung mga KOJC missionary workers, sila yung mga kumbaga parang aggressor. Pero makikita naman natin 12 midnight magpupuslit sila ng mga gamit. Mabuti sana kung construction materials lang yung mga yan. Ay kung meron yung ibang bags, merong mga nakalagay na mga prohibited drugs, mga shabu, na sasabihin nila, ito, nahukay namin ito, na kumbaga parang yun yung palalabasin nila, yun yung hindi na maganda, mga kapartner. So, kinakailangan yan, i-document talaga natin na maayos yan, i-safety natin lahat yung mga video natin, mga kapartners. Para sa akin, mga kapartner Brenda, sana nga tama ang report mo, nakuha yung impormasyon na talagang graba yan, at saka buhangin. Kasi para sa akin, ewan ko masama ang kutob ko yan sa mga bag na yan. Tsaka bakit sila maghuhulog ng mga graba doon sa dyan? Yan, bakit sila para sa akin, sa tingin ko dyan, decoy lang yan Pwede, partner, pwedeng decoy lang yan. Hindi naman sa nagiging judgmental ako, pero yung sa forma pa lang kasi nung bag yung hulma niya, hindi siya, alam ko naman kasi, naging beat din natin yung PDEA, medyo meron din tayong alam konti kahit papaano dyan sa ganyang mga galawan. Di ba? Kung sino ba, kung malinis yung pagkakatrabaho niyan, bakit sila maghuhulog ng mga graba dyan mismo sa van na sinasakyan nila, di ba? So, sana lang graba nga yung pinasok nila kasi kung hindi ako nakakamali, nakita ko sa video, 2 or 3 bag yun na pinasok nila. 8. Kung bunker ganyan lang kaliit kung graba talaga yan, tsaka buhangin, tapos gagawa sila ng bunker, konti lang yan, konting graba lang yan. So, sana graba nga lang yan yung pinasok nila. Pero dito nila pinasok, partner, sa partner Brenda, dito nila pinasok yan sa KOJC Cathedral, Oo. So, sa akin, ang theory natin, na kung halimbawa construction materials lang yan dyan, tapos kasi, ito kasing cathedral is kung hinukay nila yan, marmol kasi yan So, kung halimbawa na hinukay nila yan, tapos ibabalik lang nila kasi siguro nabalitaan na rin nila na, papadating na yung CHR, papadating na yung Senado, baka mamaya nagliligpit na yung mga yan. So, mga kapartners. Talaga mabibisto na at saka maisiwalat kung ano talaga ang mga
kawalang hiyaan na ginagawa nila dito sa ating sa ating Kingdom Compound at saka dun sa ating sacred place sa Kingdom Cathedral. At saka hindi talaga ito maling-mali at saka hindi na ito part ng legal na basehan nila kung bakit sila nandito, kasi ang basehan nila warrant of arrest. Pag-aaresto sila. Part ba ng warrant of arrest ang magko-construct ka ng something doon sa loob by using itong mga graba? Kasi nahawakan ko kasi. First time ko talaga nahawakan yung bag. And grains of kanang bato. Kayong mga bato talaga yung kahit yung mga worker na kasama ko, gusto talagang agawin Kung talagang hindi lang talaga imbalance ang kasi they have weapons Pero kung bayaan lang talaga kami na doon sa mga police. Kasi kung yung pag-aagaw ng isang worker natin kasama na babae, tinabig yung tinabig ng kamay nung lalaki yung ating sabi ko nga doon sa saan ka natamaan sis? Sabi doon daw sa may bandang niya, balikat. So sabi ko, ganun sila para lang ma-push to yung suko sa kanila ng kanilang leader na already nang wala na talaga sa mga matinong pag-iisip. Pero anong sitwasyon ngayon dyan, kapartner Brenda? Andiyan dyan pa ba yung van na tinutukoy natin o yung mga pumasok na yan, ay nanatili na ba sa loob yan o lumabas na ulit? Actually, yung van is, walang makapasok dito na sasakyan nandun siya sa harap ng ating, ng Emerald Gate, yung sa, sa may highway, doon sila nagdiskarga. At buti nakuhanan ng ating isang kasamahan yung, itsura ng van. So, may plate number siya, matration kung sino ang may-ari, kung anong connection niya sa mga illegal na ginagawa dito ng mga pulis na para sila mga sindikato. Tapos partner Joe, ito talagang napaka-glaring na kanilang mga violation itong mga pulis na ito, kasi yung sabi mo nga yung TPO na issue na 'di ba sa kanila, ang order klarong-klaro nga na to remove all form of barricades, barriers at blockades na nakakahadlang sa access natin sa mga subject sa ating compound at saka sa cathedral, sa ating religious at saka academic and proprietary rights at saka sa ating mga activities. Pero yun, wala nga silang kinikilalang batas. Kaya ayun, ganito nga ang nangyayari sa sa KOJC. Pero ang lang nito, ang ating lang inaasahan is that hindi talaga naglalast, hindi nagiging hindi magtatagal ang kasinungalingan hindi magtatagal ang kadiliman. Dissipate yan by the truth that we have. Yung katotohanan na mag-i-expose sa kanila. At yung mismong kasinungalingan nila ang mag-i-expose din sa kanila kasi wala talaga silang foundation. Diba? Walang sinasaligan yung kanilang mga kasinungalingan. Talaga yun, welta yun sa mga mukha nila, yung kanilang mga pagpamakak, kung sa Bisaya, pagpamakak na ginabroadcast nila sa publiko. Itong si Torre, talaga ito, tama talaga yung sinabi ni Mayor Baste, that he is a professional liar. Kapartner Brenda, magmula nung mabuksan yung Emerald, lahat ng pulis dyan na ba dumadaan? Wala nang dumadaan doon sa 18 na may scanner? Meron, pero pa konti-konti lang doon sa kabila. Dito pumapasok yung pag nag-shift ng mga mga police yung mag-duty. Dito talaga kung hindi mo talaga maiiwasan na makita ng iyong ng mga mata mo, lahat ng corner dito pumapasok, lumalabas dito mga naka-blue uniform, tapos pa sila nakabantay magkabilang ng Emerald Gate. Tapos yung pagpasok mo, mga pulis pa rin ang sumasalubong sa'yo. Paglakad mo ng ilang metro, pulis pa rin na nakatent ang makikita mo. Paglakad mo pa ng konti sa kabandang kaliwa mo, katedral na mga nakabarricade na rin pulis. Sa park natin at saka doon sa mga Bermuda grass natin, mga nakahiga na mga pulis pa rin. Everywhere, puro pulis talaga. Talaga ng KOJC dahil nila ginawang ng mga pulis itong ating sacred compound.
Kapartner Brenda, napansin din natin na naglagay na rin tayo ng malalaking tarpaulin dyan ng TPO na inisyo ng Davao Regional Trial Court. Yes, oo, nakaatubang, nakaharap sa kanila. Yung printed tarpaulin ng kung ano ang nakasaad. By the letter ang nakasaad sa temporary protection order. Yung nga binasa ko sa iyo, yun ay doon ako galing doon sa spot kung saan nakapost yung tarpaulin na malaki para mabasa nila ano talaga ang nakasaad doon sa order na yun. Pero gidefy nila, sinuway nitong si Torre ang temporary protection order dahil hindi sila naniniwala sa batas. They are already lawless. Wala na silang kinikilalang batas kasi feeling nila sila na ang batas ngayon. Just imagine, dami nilang pinapatupad dito ng mga na wala naman sa batas ng Pilipinas. Batas ni Torre, batas ng PNP. At kung sino-sino pa nagko-control nila. Ayun. Kapartner Brenda, maraming salamat at ingat kayo dyan. Maraming salamat. Balik muna sa inyo. Ayan po mga kapartner, si Brenda Manalo. Grabe ang talagang ginagawa nitong kapulisan dyan sa KOJC compound. Wala na